Magandang araw po sa inyong lahat. Po si Brother Jings at Si Kuya Joe Domingo po. ang aming pong topic. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please. Thy will be done in earth as it is in heaven. And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life. And I will raise him up at the last day. For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me. Okay, magandang umaga po muli. Sabi po ng mga theologian, yung mga scholars, na meron pong dalawang category ang will ng Panginoon. One is the will of decree, o yung sovereign will niya, at yung isa ay yung will of command. Ano po ba itong will of decree? It refers to God's plan and purpose, which encompasses everything that happens in the universe and all His creation. Kasama na po rito yung mga event, mga pangyayari sa buhay natin, mga nilalang, mga tao. If we are to take an example of this, isa pong mahalagang pangyayari na natatala sa Biblia ay yung nangyari po sa ating Panginoon Jesucristo. Yung kanyang pong paghihirap at yung kanyang crucifixion. Sa Matthew 26 po, sabi po ng tala, sabi niya, Abba, Father, all things are possible unto thee. Take away this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. So, yung pangyayari na yon na masakit man o mahirap man, ay kalooban po ng Diyos Ama na mangyari dahil meron siyang purpose sa kaganapan po nun. Isa pa po magandang halimbawa ay ang sinabi po sa Acts 27, chapter 4. For truly against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate with the Gentiles and the people of Israel were gathered together to do whatever your hand and your purpose determined before to be done. So ito po, ang binabanggit po rito, even po yung mga pangyayari na ginanap ni Herodes, ginanap ni Pontius Pilate, yung mga papel nila para sa persecution at ultimately sa death ni Christ, ay bahagi ng master plan ng Diyos na dapat mangyari, which is part and parcel po ng tinatawag nating sovereign will or will of decree. So ito pong sovereign will ni God, kasama po ron yung mga pangyayari sa buhay ng ating Panginoon Jesucristo. Actually, yung mga mangyayari sa ating Panginoon Jesucristo ay naitala na yan, prophesied na yan during the Old Testament, na nangyari naman, naganap naman sa mga tala sa New Testament. So yun po yung isang magandang ilustrasyon ng sovereign will or will of decree ng Panginoon. Lahat po yun ay nangyayari dahil bahagi ng kanyang plano, will of decree. Ngayon po, meron po another type po ng will of God, yung namang will, tinatawag po nilang will of command. Ito ba yung mga direktiba o mga moral laws na ipinasa sa atin mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Ang magandang halimbawa po nito ay yung 10 utos na alam natin lahat. At yung mga iniwan din ng ating Panginoon Jesucristo na mga kautusan, yung kanyang mga tinuro na kailangan natin sundin. So yun po ay bahagi naman ng tinatawag na will of command. And those are the things that most of the time, ito po yung ating nababiolate. Sa Matthew po, 7:21, na sabi po niya, Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Kaya alam natin na yung mga kautusan na yon, moral laws na yon, will of command na yon, ay dapat natin tugunin. But sometimes, because of our human nature, and hindi natin maganap yun. He wants us to do that, but yet sometimes we cannot do it. Kaya po may sinabi si Paul sa unang Thessalonica chapter 4 verse 3, sabi po niya, For this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality. Yan po isang malinaw na halimbawa ng mga kautusan ng Lord na nakatala sa bagong tipan through the teachings of Jesus Christ na ibinahagi niya sa mga apostles na hindi natin totally maganap. One way or the other, nababiolate natin. Yung command po ng holiness, sanctification, mayroong kalagayan na hindi natin matupad o hindi natin masunod. Isa pang magandang ilustrasyon ng will of command ng Lord
Ito pong sinabi niya sa unang Thessalonica, In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. pero again, tayo as human, hindi man lang natin masabihan si Lord, thank you for everything. Kasi, yun po yung nature natin eh. Hindi tayo makasunod dahil hindi natin alam ang salita ng Diyos. Kaya sa atin, at tayo mga hinirang, palaging emphasis sa atin na ang sinasabi ng Biblia o ang ating napapag-aralan na galing sa salita ng Diyos, kailangan isa puso natin. If you love me, keep my commandments. If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. He who does not love me does not keep my words, and the word which you hear is not mine, but the Father's who sent me. Pero yet still, kung minsan nagkakamali tayo, yun po yung mga will of command na hindi natin masunod kung minsan. So, dalawa po yun, yung will of decree, na gusto man natin, alaman natin o hindi, maniwala man tayo hindi, mangyayari. Pero yung will of command, ito po yung mga bagay na dapat nating bigyan ng masusing pansin o pag-aralan para maging kabahagi tayo nung pangako na tinatala again doon sa John 6:38 to 40 na sinasabi, And this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life. So yung pagsunod po ay mahalaga. Pero para maintindihan mo yung pagsunod, kailangan alam mo yung will of God. Magiging bahagi tayo sa kaharian ng Diyos. And I will raise him up at the last day. Magandang umaga. Isang mapagpalang umaga po, mga kapatid sa Panginoon. Purihin ang Diyos at papasalamat tayo sa Diyos sapagkat muli may ganito uling pag-aaral ng salita ng Panginoon. And dito po sa John 6:38, sinasabi ni Jesus Christ, For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me. nais ni Kristo, lahat po ng mga tao, kung kanyang iligtas, okay? Dahil lahat tayo man ay makasalanan. Roma 3:10. There is none righteous, no, not one. There is none who understands. There is none who seeks after God. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. Their throat is an open tomb. With their tongues they have practiced deceit. The poison of asps is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes, for all have sinned and fall short of the glory of God. Yun ang layunin ng Diyos sa bawat sa atin nang sinugo si Kristo sa lupa, na tayo ay sumunod doon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ na sinugo ng ating Diyos Ama dito sa lupa. Na magkaroon ang bawat tao ng pananampalataya upang masunod ang kalooban ng kanyang Ama, na tayo ay maligtas upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil iyon po ang kalooban ng kanyang Ama. Idinuktong pa niya, sabi, No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. So, pagtawag pala ng tao sa Diyos, hindi ka makakalapit sa Diyos. Kailangan dumaan ka kay Jesus Christ. Dahil sa John 46, sinabi puro ni Jesus Christ, Ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Dahil siya ang daan ng buhay ang katotohanan. Upang ang tao na once sumampalataya kay Jesus Christ, magkaroon siya ng buhay na wala hanggan. Dito po sa John 60, ang kausap po rito ng ating mahal ng Panginoon ay Simon Pedro. Sabi po rito, Then Jesus said to the 12, Do you also want to go away? But Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Also we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. Sa buhay natin, wala nang mapupuntahan ang tao. Hindi niya kaya iligtas ng sarili niya o hindi niya magagawa na makalapit sa Diyos. Tanging magagawa lang ng tao, lumapit ka kay Kristo Jesus. At iyon ang kalooban ng ang Ama ng ating Panginoon Kristo. Na once na ang tao lumapit kay Jesus Christ, sinaamin niya ang
ng tao ang kasalanan niya sa Panginoon Kristo, nandiyan si Kristo handang magpatawad sa lahat ng kasalanan ng tao. At ang tao naman ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Ayan po. Mga minamahal, mga kapatid, itong araw ng pagliligtas ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon.